Hindi si Mayor David yung nagpasabog ng simbahan sa San Nicolas. Si Governor Gaspar Mireles. Siguro yun yung gusto ng anak ko na makarating na ngayon sa langit para habang buhay sila magkasama ng papa niya. Rob, yung mother na yan, siya yung mother na may roving school doon huling nilakutan trake ni Aaron yung black box. Eman, saan ka nang galing? Hindi ako nawala, Mateo. Tulungan mo kung makita si Luz. Nagdadalamhati yung asawa ko. Kailangan niya ako. Dito ka magpapakita na kung saan lahat ng kaaway mo na tumutugi sa'yo ay nandito rin. Paano mo gagawin yan? Para hukantahan ng Diyos. Sa paraang alam niya. Saan kaya siya dadali nung sakit at galit na nararamdaman niya? Anong tingin ni Ruth sa anak ko, kay Joshua? Na mabait po si Joshua. Wala pong idea si Ruth sa mga kinasasakutang krimen ng anak niyo. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Naawa ako sa kanya. Napakasakit mawala ng isang anak. Sana malagpasan niya lahat ito. Walang maamoy yung mukha ni Ruth. Pero nung bata pa kami, matapang na siya. Kaya alam ko, kakayanin niya to. Siya nga pala, Ruth. Nakausap ko na yung management ng sementeryo. Pumayag na sila dun sa request natin sa amo ni Mateo. Mapapagtabi mo na yung mag-amo mo as well as possible. Salamat, Minette. Maliit na bagay. Dali lang, kausapin mo si Father, ha? Ruth, hindi ko alam kung makakatulong sa'yo itong sasabihin ko. Pero naniniwala ang puso ko na kung nandito si Mateo, gagawin nung yakapin ka. Kahit imposible, gagawa yun ng paraan para maibsan yung sakit na nararamdaman mo. Nawalay man sa'yo yung mag-ama mo, naniniwala ako na sila'y magiging anghel mo dito sa lupa. Dahil hindi naman talaga tayo iniiwan ng mga mahal natin. Minsan nga, sa kamatayan pa natin nararamdaman yung presensya nila. Sana huwag kang sumuko. Sana maniwala yung puso mo na darating ang araw, sa takdang panahon, makikita at makikita mo si Mateo. At si Mary. Salamat po, Mother, pero... Anghel? Langit? Milagro? Hindi ko kaya maniwala dyan ngayon. Dahil sa buhay ko, mas ramdam ko ho yung impyerno kaysa ho sa langit. Nandito lang ako, Ruth.
Excuse me. I'm sorry to interrupt. Ruth, mauna na ako. Meron lang emergency sa Kapitolyo. Salamat po, Gov. Hindi naman ho kailangan sana pumunta dito pero maraming salamat po. Of course. Again, I'm so sorry for your loss. Magandang hapon sa inyo. Sister, Becca. Go. Sister Rebecca po. Magandang hapon po. have we met before, Sister Becca? I'm pretty sure na nagkita tayo before. Sa bahay ampunan. Yung nasunog. My late wife used to support that orphanage. Kaya I remember you. We met in one or two occasions nung tumutulong si Leia sa inyo noon. Governor, maraming salamat po sa mga tulong niyo sa bahay ampunan. Pati po sa misis ninyo, si Mrs. Mireles. Maraming salamat po. Nalungkot ako nung nasunog ang ampunan na yun. Maski si Joshua. Napalapit na rin kasi siya sa mga bata. Di ba, Joshua? Yes, Dad. I remember the orphanage. At yung ampunan na yun ay isang roving school na ngayon. Tama ba, sister? Opo, Gov. Nakarating na po pala sa inyo yung roving school namin. Of course. Bakit nga ba hindi ka lumapit sa akin para humingi ng tulong noon? Had I known that you were helping these children, I would have extended my support. Ako pa mismo ang pupunta sa eskwelahan mong yon. Kasi, Gov, pinoproteksyonan ko pa rin yung mga bata. Ano? Ruth, magpapaalam lang ako sandali. Magpapahangin lang ako sa labas. Sabayan na kita, sister. Paalis na rin ako. Ruth, my condolences. Ako dito lang ako. Samahan kita. Bahala. Ruth, alam kong hindi ka ba handa makipag-usap sa akin. Gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang lahat para mapakulong itong taong gumawa nito kay Miriam. Kahit sino pa siya. Alam kong malapit sa school mo bumagsak ang sasakyang ginamit sa jewelry heist. Ikaw na mismo nagsabi. Pero no-protektahan mo ang eskwelahan mong yan, di ba? Kung concerned ka sa safety ng mga bata, hindi ka dapat nang hihimasok sa mga bagay na pwede nilang ikapahamak. Parang wala na lang sa'yong pagbataan yung mga inosenteng bata, no? Bantayan mo yung bunganga mo, ah. Bakit? Ipapapatay mo ko? Dito? Papatayin talaga kita kapag hindi mo binalik sa akin ang bag na yan. Ano ba yung laman ng bag na yon? Matigas ka talaga. Muna akong takutin. Hindi mo ako masisindak. Papatay mo ako kung gusto mong papatay. Nang alam mo talaga eh, diyan ka magaling. Kahit magtapang-tapangan ka, kitang-kita ko sa mga mata mo ang takot.
Oo. Natatakot ako. Higit kanino man kaming mga alagad ng Diyos, madali kaming takutin. Kahit sobra kami sa pananampalataya. Pero kung naniniwala ka sa Diyos, hindi mo rin maitatanggi na merong demonyo. Tigilan mo na rin yung papapusok mo sa akin. Hindi ako tandang. Eman! Mateo, Eman, dito ka lang pala. Tutulungan mo ako, di ba? Tutulungan mo ako makasama yung asawa ko ulit. Hindi ka nandito para tulungan ako. Nandito ka para pigilan ako. pero di ba parang tulong na rin sa'yo yun. Yung pagpigil ko sa'yo. Eman, bakit ka nagbalik? Bakit? Anong dapat kong gawin? Wala kang dapat gawin. Nandito ka para ihatid si Miriam sa kanyang huling hantungan. Eman, natatakot ako. Natatakot ako na baka pag sinuko mo na naman lahat sa Diyos, paano kung kalalabasan eh, hindi na naman naaayon sa gusto ko, sa gusto natin. Paano kung may kunin na naman siya sa akin? Masyadong mabigat ito para sa'yo. Bumitiw ka, Jo. At isuko mo sa Diyos ang lahat ng pangamba mo. At pag naabot mo na ang hangganan mo, doon ang simula ng kanyang kapangyarihan. Pasensya na, Eman. Pasensya na. Ang sakit naman kasi. Ang sakit na makita mo yung asawa mo, si Ruth, na pinagdadaanan niya lahat ng yun. Dapat kasama niya ako eh. Dapat ako yung umaalalay sa kanya. Pero, di ba pwede rin ikakapahamak din ni Ruth kung magpapakita ka sa kanya? Kahit siguro si Miriam, ayaw niyang mapahamak ang mama niya. Hey, best friend. Meron sana akong isang huling hihilingin sa'yo. Ano yun? Mayakap ko si Ruth.
Jo. Kailangan kita, Jo. Nandito ako. Hindi kita iniwan. Pangako. Mateo, halika na. Kailangan na natin lumabas. Mateo, halika na. Kailangan na natin lumabas. Teo, gising na. Mabuti pa siguro, dumistansya muna ako sa pamilya mo. Pati na rin sa'yo. Bakit naman iniwan si Mama? Miss na miss mo kita makapin, anak ko. Sulitin niyo ang mga minuto na kasama siya. Dahil maigsi lang yung panahon na ipahihiram siya sa inyo. May bisita ka ata, anak. Mga kapatid, this is JM de Guzman of My Best Friend Eman. Best friend,
huwag ka na muna aalis. May kasunod pa to. Click mo na to and subscribe to TV5 YouTube channel.